Ako si Maria at ito ang aking kwento. Puno ang backseat ng kotse ni Jolo sa dami ng damit at sapatos na pinamili nito para sa kanya. Si Aileen ang nalulula sa mga presyo ng damit na baliwalang binayaran nito. At hindi niya inaasahang kahit underwear at damit pantulog ay pag-uukulan nito ng pansin. Natatandaan niyang halos magpilitan sila sa ternong panties at brasier na ito ang pumili. Napapikit siya nang makitang dalawang katiting na saplot na yon. "Sweetheart, why don't you try this?" Bulong nito sa kanya matapos yung iabot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan magsuot pa ng ganong kakitid na tela, gayong halos wala rin namang may tatago. The pair was definitely sexy, lalo pat purong mamahaling lace yung gawa. Umiling siyang sinoli yun dito. "Hindi ko kaya magsuot niyan. Napakadesente ng mga damit na pinamimili natin para yan ang isuot kong panloob." Mahinang wika niya. Ingat na ingat siyang hindi sila maririnig na nag-a-assisteng sales lady. Ngumiti ito sa kanya, yung klase ng ngiting may kapilyuhang nasa isip. "Aileen, kapag sinuot mo to sa ilalim ng desenteng damit na yan, kahit siguro ipagtulakan mo ko sa ibang babae, ay hindi ko may isipang gawin." Marin pa rin siyang umiling, ngunit nakita niyang nang magbabayad nito ay kasama pa rin ang ternong yun sa mga binayaran nito. "Let's dine first," sabi nito nang umusad ng sasakyan. "Wala akong katulong sa penthouse at hindi ko gustong ikaw pang maghanda ng kakainin natin ngayong gabi. At isa pa, I owe this to you. Kung gusto mo ng luto ko, mabilis kong maihanda yun." Disimulado niyang tanggi. Alam niya na sa isang hotel siya dadalhin nito. Minsan pa ay parang naiilang na siya kahit hindi pa man. Puno naman siguro ang ref mo. "Aileen, we're going to dine out." Pinalawi ka nito. Sa kalapit na Shangri-La Hotel sila kumain. Nang pumasok sila doon, alalay siya nito sa siko. Ngunit hindi pa rin siya may alis sa sariling panlalamig. Napakaraming first times ang dinadanas niya ngayon, gayong wala pa siyang 24 oras na kasal. "This will be our home, sweetheart." Gamit ang private lift ay narating nila ang penthouse ng Tordesillas Tower. "Welcome to the newlyweds." Sumalubong sa kanilang tinig ng halatang languna. "Ria," gulat na wika ni Jolo. Nasa tinig nitong disgusto ng dinatnan nito. "Anong ginagawa mo dito?" Nagkibito ng balikat. "Why, dear brother? Hindi ba ako welcome sa lugar na to? Kanina pa ako dito. Hinihintay kong pagdating nyo." Lumipad ang tingin nito sa kanya na nasa bandang likuran ng asawa. "Well," ani Jolo na halatang napipilitan lamang. "Meet my wife, Aileen. Pinaalam sa inyo ni Papan tungkol sa kasal ko kaninang umaga. Isa man sa inyo hindi nagabalang dumalo." "I'm sorry." Salat sa sinseridad na wika nito. "Wala ako halos tulog nang nagdaang gabi. Nang magising ako, huli na para humabol sa kapirasong seremonyas." "Ria," pigil ang galit na wika ni Jolo. "Kasal ko ang tinutukoy mo, na para bang hindi ko alam." Hindi mo lang natigatig na wika nito. "Anyway, kaya nga ako naririto para batiin kayo." Humakbang to palapit sa kanila. Partikular na nakatutok ang tingin nito sa kanya. "So, you are Aileen. Welcome to the family." Malamig ang yakap na ginawa nito sa kanya. Nang bumitaw ito, bahagya pang sumuray. Ngunit sa kabila ng kalasingan, hindi may kakilang sopistikasyon sa itsura nito. Maging ang amoy ng pabango nitong nanunuot sa kanyang ilong ay halatang mamahalin. Minsan pa'y nakadama siya ng insekuridad. At mas matindi ngayon dahil kapatid mismo ni Joel ang kanyang kaharap at hayagan pang pang-iinsulto nito sa kanya. "May kasama ka bang driver, Ria? Hindi mo na kayang magmaneho sa itsura mong yan." Malamig na wika ni Jolo. Kulang na lang ay hayagan itong ipagtabuyan ng kapatid. Tila naramdaman naman yun ni Ria. Sarkastiko tong humiti. Sumuray ulit. "Bakit hindi mo pa ako diretsahin, dear big brother? Gusto mo na akong umalis, hindi ba?" "Oo nga pala. Tonight is your first night." "Is it really the first time?" "I doubt it." At saka binuntunan niyo ng tawa. "Get lost." Mahinang sabi ni Jolo, ngunit nasa himig nitong tinitimping galit. Okay. Tinas itong dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Lasing talaga. Kung hindi, ay hindi yon kikilos ng ganon. Ngunit sa halip na tunguhin ang pinto, humakbang to palapit sa kanya. "Welcome to the family, Aileen." Hindi nakapagtataka kung mag-aakit ng mga abogado at doktor ang pamilyang ito. Pero isang mekaniko,
O mas tama yatang sabihing mekanika. Oh my, it's really a record. 5 seconds, Ria. O ihahagis na kitang palabas. Baka nakakalimutan mong asawa kong iniinsulto mo. Mamaba pa rin ang tinig ni Jolo, ngunit nasa huling hibla ng pagtitimpi nito. Ngunit hindi man lang ito natigatig, kumaway pa ito ng pumihit patungo sa pinto. Siyaw! May ilang sandali nang nakakaalis si Rhea, para pa rin tinulo si Aileen sa pagkakatayo sa gitna ng sala. Para siyang sinampal ng mga salita nito. At higit kaysa sa mga naunang pagkakataon, ngayon niya lubos na naunawaan ang milya-milyang agwat ng buhay nila na napangasawa. Aileen, masuyong tawag sa kanya ni Jolo. Sa ekspresyon nito may bakas pa rin ng pikon sa nangyari, ngunit naroroon din ang pagsisikap na pawiin ang namayaning tensyon. Huwag mo nang intindihin si Rhea, she's drunk. Puno ng paghingi ng paumanhing wika nito. Isang malaking pagkakamali ang desisyon nating ito, Jolo. Dapat hindi ito nangyari. Hey, tuto nito. Napag-usapan na natin yan. Haven't we agreed that we'll do our best to make this marriage work? Napakalaki na agwat natin sa isa't isa. Hindi ako bagay sa'yo. Nagpakawala to ng hininga. Hindi ko gustong magtalo tayo. This is our first night. At ang makipagdiskusyon ang huli kong gugustuhin gawin. Nagbagong tinig nito at kasabay nun ang pagpulupot ng mga bisig nito sa kanyang katawan. Hindi man binalak, wala siyang nagawa kung hindi ang mapapikit. Ang pamilyar na init na dulot ng haplos nito ay muling gumapang sa kanyang katawan. Nangakayin siya nito sa kwarto, tila sa inaantok ang kanyang pakiramdam. Ngunit malayo sa pagtulog ang nais niyang gawin. Kasabay ng paglapat ng kanyang likod, sa malambot na kamay ang pagdaga ng katawan nito sa kanyang katawan. She could feel him lean and hard, at hindi pa man ay parang gusto na niyang maliyo sa sensasyong pumupuno sa kanya. Niwala siyang idea kung paanong ganap na nahubad ang lahat sa kanyang saplot. Sa lahat ng sandali na natiling magkahinang ang kanilang mga labi, hindi nito pinayagan na magkahiwalay sila ng mas matagal sa isang saglit. His hands and lips were working indescribable pleasures on her. It seems magic. And before she knew it, she was lost in his arms again and again. Nang magising si Aileen, ilang sandali pa niyang inisip kung saan siya naroroon. Bago sa paningin niyang paligid, ang mga gamit ay halatang mamahalin. Ilan lang ang mga yon at dominante ang kulay na asul. Malamig sa paningin ng kabuuan ng kwarto. Para siyang nakatungtong sa ulap, lalo na't nakaramdam niya ang lamig ng mahihinang aircon. Kagabi wala siyang idea kung anong anyo ng silid na yon, ngunit ngayon ay nakatambad sa kanyang mga mata at nagugustuhan niyang bawat nakikita. Ramdam niyang sariling hubad sa ilalim ng kumot. Her body was a little sore, ngunit wala siyang makapangreklamo. Binalot niya ng kumot ang sarili at bumangon. Noon naman bumukas ang maliit na pinto sa isang silid at niluwa si Jolo. Bagong paligo ito at nakatapis ng makitid na tuwalya. You're awake, at last. Nakangiti ito sa kanya at sa halip na tunguhin ng closet, humakbang to papalapit sa kanya at yumuko. Maagap niyang iniilag ang mukha na mapagtantong halikan siya nito. Aileen, takanguwi ka nito, ang mga kilay nito ay bahagyang nagsalubong. Hindi pa ako nagmumumog, nahiyang wika niya. Tumawa to ng mahina. Conscious, tudyo nito. Hinawakan siya nito sa balikat sa mabilis na gumawa ng mariing halik. Pinakaikumkum niya ang bibig kahit anong pagpipilit itong paghiwalayin ng kanyang mga labi wala itong nagawa. Tatawa-tawa itong binitawan siya. Tangay niyang kumot nang pumasok sa banyo at nang lumikha ng tunog ang paglock niya ng seradura ay narinig niyang halos mag-echo ang tawa nito sa buong silid. Matagal siyang nagbabad sa tubig, nagre-relax ang pakiramdam niya habang nakalubog sa tub. Kung gaano katagal siyang nakapikit ay hindi niya alam. Nang maisipan niyang umahon, parang prunes na sa pangungulubot ng mga daliri niya. Walang roba, kaya't isang malaking tuwalyang binalot niya sa sarili. Nang lumabas siya, nakabihis na si Jolo. Jacket na lang ang suot nito nang hindi na isusuot. Thank God, lumabas ka rin, anito. Akala ko natulog ka na ulit sa loob. Sorry, aniya. Hindi ko alam na hihintayin mo pala akong lumabas. Of course, may pupuntahan tayo. Napatingin siya dito, minsan pang rumihistro ang seguridad sa kanyang muka. Nahala tayo nito. Relax, sa mansyon tayo pupunta, tumawag si Papa. Doon tayo inimbitahang mananghali.
Tanghalian? Bulalas niya. Anong oras na ba? Amis na kinonsulta nitong relo. 10:30, 9:00 nang pumasok ka sa banyo. Sige na, magbihis ka na. Pinagmamasdan niyang suot nito, naka-formal ito. I have a board meeting after lunch. Kung anong komportable sa'yo yun ang isuot mo. Natanaw niya sa divan ang mga pinamili nilang damit kahapon. Nasa bags pa yon. At sa isang dulo mga personal na gamit niyang inihanda ng ina. Lumipat ang tingin niya kay Jolo. Lumabas ka muna. Napangiti ito, humakbang papalapit sa kanya. Nahihiya ka pa rin ba sa akin, my dear wife? Parang may apoy na hatid ang ginawa nitong paghagod ng paningin sa kabuuan niya. Why? May nakaligtaan pa ba akong damhin sa buong mong katawan? Umangat ang isang kamay nito at masuyong humaplo sa kanyang balikat. Napalunok siya at iniwas ang tingin dito. Alam na niya ngayon kung anong ibig sabihin ng pag-iiba ng timpla ng kanyang katawan kapag napapadaiti dito. And good Lord, kung hindi lang marahil siya nahihiya pa rito ay baka siya na mismong gumawa ng unang hakbang. Please, sa halip ay sabi niya, kulang na lang ay bumuhol ang kanyang paghinga. Gusto ko nang magbihis. Pwede rin ako magbihis sa'yo. Nanatiling malapit sa kanya ito. Ang mga daliri nito'y gumagawa ng masarap na landas sa kanyang leeg. Jolo, halos mamilog ang kanyang mga mata. Siya mismo hindi nakakasiguro kung protesta o daing ang himig niyang iyon. On second thought, he said seductively. Ang kamay niyang mahigpit na humahawak sa ugpungan ng tuwalyang nakatapi sa hinawakan nito. Magaan ngunit determinadong mga kamay nitong alisin ang pagkakahawak niya doon. Pwede rin namang huwag ka na munang magbihis. Hiniklas nitong buhol ng tuwalya at walang ingay yung bumagsak sa kanyang paanan. Ni hindi siya makasinghap. Nang hapitin siya nito para ikulong sa dibdib ay pinikit na lang niyang kanyang mga mata. Para siyang minumolde sa katawan nito. Para siyang papel na tinatangay ng hangin nang dalhin siya nito sa ibabaw ng kama. At habang inaangkin nitong kanyang mga labi, isa-isa nitong kinakalas ang botones ng long sleeve shirt. On instinct, tinulungan niya itong matanggal yon sa pagkakapaloob sa pantalon. Niluwagan niyang suot na kurbat at magkasabay na yung nahubad sa katawan nito. He smiled nang magkasabay ang mga kamay nila sa pag-abot sa snap ng pantalon. Okay, it's yours. Bulong nito sa kanya. Bahagyang inangat nitong katawan para mabigyan ng espasyo ang kanyang mga kamay. Sa isang pitik ng daliri, naglahong lahat ng inhibition niya sa katawan. All that was left was her desire for him. Parang musika pa sa pandinig niyang tunog ng zipper na unti-unting napipilas. He couldn't wait. Ito na mismong nagtuloy sa ginagawa niya. In record time, pareho na silang parang mga bagong panganak na sanggol. Who would think of a brightly lit room? Bukod sa liwanag ng ilaw ay nakabukas pang mga blinds at malayang pumapasok ang sinag ng araw. Subalit isa lang ang nakikita ng mga mata niya. Ang tila nagniningas na mga mata ni Jolo na katulad ng sa kanya alam niyang unti-unting naghahatid sa kanila sa mundong kanila lang. Sabay silang pumapaimbulog sa kaitasan at sa isang sandali ay nahilin niya na kung maaari lang ay mamalagi doon. And they were both trembling with pleasure nang marahang ibagsak nitong sarili sa kanyang dibdib. 15 minuto bago mag-2:00 ng tanghali ay tinatahak nilang daan patungo sa mansyon. Kung si Jolo lang ang susundin niya, mas gusto pa nitong magkulong na lang sila sa penthouse. Subalit siyang nahihiya kay Don Leoncio. Ayaw niyang isipin ng matanda na biyanan na niya ngayon na pinagwawalang bahala nilang paanyaya nito. You're more beautiful right this minute, Eileen. Nilinga siya nito. Sa mga labi nito'y may nakaguhit ng ngiting alam niyang may nakapailalim na kahulugan. Baka tayo mabangga, aniya, nilipat niyang tingin sa kalye. Of course not. Naaliw na wika nito. I just can't help looking at you. Kanina lang ay, Jolo, halos magisteryang wika niya. Gusto niyang sa pamamagitan ng pagtaas ng tinig ay mapagtakpan ng bumabangong hiya. Lalong lumapad ang ngiti sa mga labi nito. You bring so much happiness in my life in just a very short moment. Eileen, kung alam ko lang na makakaramdam ako ng ganitong saya, sana noon pa ako sumunod sa kagustuhan ng papa ko na pakasalan ka. Kahapon lang tayo ikinasal, Jolo. Hindi puro ligayang isang pagsasama. Why would you think of that? May pagtutol sa tinig nito. Think positive, sweetheart. Umiling siya. Mahirap umasa. Kailangan may iniisip ka rin hindi masyadong maganda para kapag nangyari. Hindi na masyadong masakit. Hindi natin alam. Baka sa isang linggo para tayong mga tigring magbabangayan. Oh well, anitong tila walang balak sa resohe ng narinig.
Matapos tong magpalit ng kambyo ay inabot ng kanyang palad. Dinala nito yon sa mga labit, hindi pa ito nasiyahan. Isa-isa nitong kinagat-kagat ang mga daliri niya. Napasinghap siya. Hindi niya inaasahang maghahatid sa kanya ng kilabot ng katulad ng mga naunang ibinibigay nito sa kanya ang ganung gawa. If you're dreaming to be a tigress, sweetheart, panas na wika nito, tinapunan pa siya nito ng nangaakit na tingin. That's fine with me, but only in my bed, and I would surely love that. Mabilis nang binawi ang kamay sa kahumalo kip-kip. Napipikon ka na ba, Aileen? Hindi siya kumibo. Nakita niyang papasok na sila sa isang exclusive subdivision. At nawala na si isip niyang sinasabi nito. Ang pumalit ay ang agam-agam. Nahiling niyang sanay si Don Leoncio lang ang kanilang makakasalo. Baka ultimo tamang paghawak ng kobyerto sa ipagkamali niya kapag naroon din si Ria at ang iba pang mga kapatid nito. Napahugot siya ng paghinga. Malapit na tayo, anunsyo nito. Nandyan din bang mga kapatid mo? Hindi nakatiis na tanong niya, kibit ng balikat ang itinugon nito. Isang milagro kapag kompletong mga kapatid ko sa hapag sa ganitong oras. Hapon nagsisimulang buhay ng mga yun. Puro mga walang iniintindi kung hindi ang mga layo ng katawan. Mataas na rehas ang bakod ng mansyon. Hindi pa sila ganap na nakakalapit doon, ibinukas na yun ang katulong ng makilalang sasakyan ni Jolo. Kanina pa ho naghihintay sa inyo ang Don. Anang mayordoma nang salubungin sila. Lumipat ang tingin nito sa kanya. Kuryosidad ang nakabadha sa mukha. Si Aileen, siya ang asawa ko. Pakilala ni Jolo. Ngumiti ang mayordoma. Ma'am Aileen, bati nito. Parang gusto niyang maasiwa. Hindi siya sanay na tinatawag ng ganon. Aileen na lang ho, aniya. Nasaan ang papa, Choleng? Tanong ni Jolo bago pa makatugon ng mayordoma sa sinasabi niya. Nasa library. Humakbang nito patungo sa library habang hawak siya sa siko. Aileen, hayaan mo silang ibigay ang paggalang sayo. Pabulong na wika nito nang makalayo sila kay Choleng. Hindi ako sanay eh. Masanay ka na. Tinulak nitong pinto ng library matapos ang isang warning knock. Papa, Jolo, Aileen, mula sa binabasang libro ay nag-angat to ng paningin. Akala ko hindi na kayo darating, ngumiti si Jolo. Naririto na kami. Pasensya ka na kung napaghintay ka namin. Tumindig na ito. Halina kayo sa komedor. Kanina pa naghihintay sa atin ng pagkain. Sa magkabilang panig sila ng mesa ni Jolo, si Don Leoncio umuko pa ng kabisera. Siyempre pa. Kamusta ka na, Aileen? Anito habang naghihintay silang isilbi ang pagkain. Mabuti po, tipid niyang sagot. Pasensya ka na, dapat sana'y kompletong mga anak ko ngayon para makilala mo. Malungkot tong napailing. Mahirap nang magkasama-sama kami. Palagi na'y abala sila sa mga sari-sariling lakad. Nabanggit ko na nga sa kanyang tungkol dyan, Papa. Anyway, sina Ronnie at Dom na lang ang hindi niya nakikilala pa. Dinatna namin si Ria kagabi sa penthouse. Nangunot ang noo ng matanda. Halatang nagulat. Anong ginagawa ni Ria doon? Sumulyap na muna sa kanya si Jolo bago sumagot. She was greeting us. Nanghingi ng paumanhin sa hindi pagkakadalo sa ceremony. Ganun lang? Arok nito, halatang hindi kumbinsido. Simpleng tango ang tinugon ni Jolo. Luminga si Don Leoncio sa gawin niya. Kahit hindi niyo sabihin, may duda akong may hindi magandang ginawang babaeng yon. Lango na umuwi dito at kung ano-anong sinasabi na hindi ko naman maintindihan. Ako nang nangihingi sa iyo ng dispensa, Aileen. Kung meron mang siyang nasabing hindi maganda. Minsan pang nagkapalitan sila ng tingin ni Jolo. Jolo, wala ka bang balak na dito itira ang asawa mo? Tanong ito pagkaraan, muntik na siyang masamit sa narinig. Sila mismong mag-asawa, hindi pa napag-usapan yon. Inubos na muna ni Jolo ang ninunguya bago sumagot. Kung ako masusunod mas gusto kong doon na muna kami sa penthouse. You know me, Papa, ang gusto ko ay nakabukod. Ang sarili kong bahay hindi pa tapos dahil biglaan ang kasalang ito. Pero pag-uusapan din namin ni Aileen. She might want to live here. Give that some consideration. Lalo na kung magkakaupo ako. Gusto ko mapuno ng halakak ng batang malungkot na mansyong ito. Well, let you know. Huwag kayong mag-alala. Matapos ang tanghalian ay umalis na rin sila. 1:30 ang board meeting at eksakto sa oras na dumating sila sa opisina. You may stay at my office if you want. Wala ka namang gagawin sa itaas, ani Jolo. Minto to sa mesa ng sekretarya sa makalabas ng private office. Nandyan na ba silang lahat? Yes sir, kompleto na ho. Kagaya ni Choleng ay curious din itong tumingin kay Aileen. Matalas ang pakiramdam ni Jolo sa mga ganoon. He held her in a possessive way. Meet Aileen, my wife.
Sweetheart, siya si Ellen, my secretary. Insulto sa kanyang disbelief na bumadha sa mukha nito. At kung hindi lang marahil nasa harapan si Jolo, malamang nahigit pa doon ang lumabas sa mukha nito. Hindi namin alam na nag-asawa na kayo, sir. Gustong maningkit ang kanyang mga mata. Sa tono nito tila higit pa sa pagiging sekretaryang papel. Atribida, naisip niya. Now you know, kibit balikat ni Jolo. Come sweetheart, here's my office. Hindi niya kailangan ng maraming salita para ilarawan ang buong opisina. Maganda, maayos at maluwag. Sa palagay niya ay sapat na ang mga salitang yon. This is a bedroom. Binuksan itong isang pinto. Kung gusto mong mahigay pwede dito. O kahit dyan sa divan. Mag-isa ka lang naman dito. Kung mainip ka, tawagin mo si Ellen. Ask for a company driver at magpasama ka kung saan mo gustong mamasyal. May meeting might last for hours. Wala akong balak na mamasyal. Aakit na lang siguro ako sa itaas at ipaghahanda kita ng hapunan. Umaliwalas ang mukha nito sa narinig. Sweetheart, kakakain pa lang natin ng lunch. But it's alright kung gusto mong magluto. Ngayon ko lubos na napagtantong nag-asawa na nga ako. Yumuko ito at ginawaran siya ng halik. Sa connecting door ito dumaan. Nang lumapat yon ay natiling doon siya nakatingin. Tinandaan niyang mabuti, baka mamay malito siya at inang mabuksan kung gusto niyang libutin ang paligid. Iniisip niyang comfort room naman ang isa pa nitong pinto. Ang kaso, pare-pareho ng laki. Lumipat ang tingin niya sa isang chest na nasa likod ng executive desk. Sa ibabaw noon ay hilera ng mga libro tilang plake. Tiningala niyang painting. Maalang ang nabasa niya sa isang sulok. Maganda sa palagay niya. Isa pa'y wala naman siyang masyadong alam sa art. Hindi niya alam kung paano i-appreciate yon na kagaya ng mga art enthusiast. Napalingon siya sa pinto ng bumukasyon. Si Ellen may dalang folder at dire-diretso sa mesa ni Jolo. Ngunit naman niyang masusi siya nitong tinitingnan. Gusto niyang maasiwa, ngunit gusto niya ring mainis. Anong karapatan nito para tratuhin siya ng ganon? Hindi niya to hinaharapan ng paggalang na kagaya na ibinibigay nito kay Jolo pero sa palagay niya, hindi naman tamang ganon na lang kung tingnan siya nito. Para pa nga tong walang nakita ng matapos na iwan ng folder ay tuloy-tuloy na lumabas. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Hindi niya gustong patulan ng paninirya nito. Lalo lamang lalabas ang kakapusan niya ng pinag-aralan kapag pinatulan niya to. Lumabas na lang siya. Nang huminto siya sa mesa ni Ellen ay parang nagulat pa to. Gayon pa man ninanatiling matigas ang leeg. Pakisabi kay Jolo na sa penthouse na lang ako. Isang malamig na pagtangong itinigon nito sa kanya. Halos hindi to magangat ng paningin para siya tapunan ng tingin. Hindi na lang niya pinansin niyon at umakyat na. Maaga pa para magluto. Inabala niya sarili sa pagliligpit. Sa kamamadali nila kanina ay naiwanang magulo ang kama. Inayos niya yon. Dinampot niyang nagkalat ng mga damit ni Jolo. Ang nahubad kanina hindi niya na isinuot. Lukot na yon. Nilagay niya yun sa laundry basket. Isang oras pa't malinis ng buong silid. Pati banyo ay nilinis na niya. Tinuyo pa niyang pinakintab na tiles bago yun iniwan. Wala na siyang ibang gagawin kaya hinarap ang sariling mga gamit. Sinadya niyang ihuling hawakan yon. Hindi pa niya alam kung saan ilalagay ang mga yon. Okupado ng mga damit ni Jolo ang 3 closet. Ilang beses pa niyang pinag-isipan kung gagalawin ang mga yon, ngunit wala naman siyang pagpipilian. Walang paglalagyan ng mga damit niya. Inayos na muna niya sa 2 closet ang mga damit ni Jolo. Sa isang paglilipat niya ay may nalaglag na panyo. Dinampot niya ayun at nangunot ang noon ang makitang pambabae yon. May nakabordang pangalan. Lori. Lori, ulit ng isip niya at saka mabilis na alalang yun din ang pangalan ng babae na basa niya sa shaving kit nito. Sino nga ba si Lori? Tinatansya niya sarili para siyang nagsiselos pero hindi niya gustong aminin. Bakit naman siya magsiselos? Ang alam niya, yung nagmamahal lang ang nagsiselos. Pabuntong hiningang sinama niyang panyo sa mga gamit nito, tinuloy ang pagliligpit ng damit. Hindi niya akalaing mapupuno ng mga damit niya ang closet. Ang akala niya ay konti lang ang sariling gamit, ngunit nang may isamang mga pinamili ng asawa ay muntik nang kulangin ang espasyo. Namahinga lang siya sandali at nagsimula nang makialam sa kusina. Nang makita kung anong laman ng ref ay saka siya nag-isip kung anong maaring lutuin. Inihanda niya yun nang dumating si Jolo. Nagulat pa siya nang mula sa likuran na yumakap to. Jolo, gilalas na wika niya. Paano ka nakapasok? Bukas ang pinto, bulong nito sa kanyang tenga. Secured naman ang buong building, Eileen. But next time, see to it that your door is locked. Mainam na'y nag-iingat. Hindi ko nailak? She asked stupidly. Nakapasok na nga ako, hindi ba? Dinaiti nitong mukha sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. She felt waves of sensation. Otomatikong sumarang kanyang mga mata para lalong namnamin yun. What's for dinner, sweetheart? Mechado.
Muntik nang hindi lumabas sa lalamunan niya ang tinig. Ang kamay nitong kanina pa nakayakap sa kanyang bewang ay tumaas sa kanyang dibdib. His fingers found her sensitive buds. At halos mapaliyad siya sa ginawa nitong paglalaro sa bahaging yun. Did you prepare dessert? Kung pakikinggan ng tono nito ay tila wala tong alam sa kung anong nangyayari sa kanya. Nakagagawan din ito. His tone was calm. Malayong malayo sa tila nagbabagang mga haplos na ginagawa nito sa kanya. Hindi pa. Good, I don't need that. Pinihit siya nito paharap. Ang isang palad ay tumaas para haplusin ang kanyang pisngi. I need you. Then he claimed her lips.